So para maitanim natin ito, kung ito tatin natin malaki, ano. So yan, bawat ito ganito pirasuhin natin yan, at nakakamada siya at nagkaroon ng amag na ganito. Kita nyo puti, dami. So parang nga naman po, may point na dito naman tayo sa labas at tayo ay magtatanim ng luya. Samahan nyo ko para makita niyo kung paano ang proseso namin pagtatanim ng luya. So ito na yung ating luya na na-harvest, ano, ayan, nakaraan. So medyo may malalaki rin naman. Yan, ito lalaki, oh. Ayan. So stock na to. Nakailang buwan na ito sa lagayan. Ngayon nakasako siya, tinanggal namin sa sako at para makasingaw. Kasi kung nasa sako ay nagiinit, nilagay natin dyan sa lupa. Ayan, ito yung ating ano, pipirasuhin. I-divide natin para dumami yung isang lapang. So ganito yung proseso ng pag ano ng luya. Bawa ganito luya. Ayan. So para maitanim natin ito, kung ito tatin natin malaki, ano. So yan, bawat ito ganito pirasuhin natin. Yan. So makikita rin natin kung may sakit yung ating luya. Yan, tapos ito. Tapos ito. Ito, pwede natin kunin yan. So isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ito pwede pa natin itong hiwain. May kutsilyo, hiwa yan, ganyan lang. Pwede pa itong itanim. O, yung 6 na siya. Ito pwede pa rin dahil may mga tutubuan siya. Kaya pwede yan na hiwain pa rin yan, ganito. Ayan. So ganito lang kami naghihiwa ng luya na pangtanim. Ayan. Ganito. So yan, pwede itong hatiin dito. Pwede rin yan dito. So ginaganyan naman natin. Ayan. So pwede rin pa itong hatiin. Kung gusto mo parami, pwede pa itong hiwain dito. So madami naman pantanim na luya, kaya hindi natin hiwain. Ayan. Ito pwede pa rin itong hatiin dahil meron dito tutubuan, saka dito. So ito pwede pa rin itong hatiin kung gugustuhin pang padagdagan ng ating pantanim na luya. Ayan, pwede. So ito nga, dahil may marami pa naman tayong pantanim, kaya ito lang. At saka mas maganda yung ganito para mas malaki ang laman. May laban-laban siya sa init, ano, sa init ng araw. Kasi pag malaki, mas maganda. Kasi kung maliit, pag naitan ng araw, hindi natin masabi yung panahon dahil minsan sobrang init talaga. Bihira ang ulan. Kaya mas mainam na yung malaki yung ganito. So, ayan. Papakita ko naman sa inyo kung paano malalaman na yung ating luya ay may sakit. Halimbawa, sa stakan na to. Kung mapapansin nyo, ayan, may namumuti. O kagaya nito, ayan. Ayan, ito yung luya na may sakit. Kaya nasabi ko may sakit, kapag ang yung kamada ng luya, halimbawa na-harvest na ninyo at ganito sa amin, na-harvest na namin at nakakamada siya at nagkaroon ng amag na ganito. Kita nyo puti, dami. Ayan, o. So, yan, palatandaan ito na may sira o mabubulok yung ating luya kapag hindi natin naiwalay yung may mga sakit, kasi madadamay na yung iba. Kaya pakita ko sa inyo kung paano malaman na yung luya natin may sakit. Ganito, ating pirasuhin ganyan. Ayan. Pero nung ikamada namin ito, wala itong amag. Kasi kung mapansin natin yan, no, sira. Iba yung kulay ng may sakit sa malusog na luya. Gaya nito. Ito, malusog itong luya na to. Wala itong sakit. So, makikita natin yan kapag inano natin, no. Ang pagkakaiba, wala siyang ano, hindi kagaya nito. Ibang kulay at saka ito, oh, yan, oh. So, ganun po, kailangan separate natin yung luya na may sakit. Dahil kung hindi natin maagapan yan, madadamay yung iba nating luya, lalo kung naghihintay tayo ng magandang presyo at
gusto nating mamahal, medyo maghintay tayo ng magandang bintahan. So kailangan nating ihiwalay yung may ganito. Kasi minsan, ito na initan ng araw. Ito, ganito na initan ito ng araw. So ang luya nakaganyan. So pagka nagtanim tayo, nasa ilalim yan. So pag lumalaki na, umaangat yan sa lupa. Lumalabas sa lupa. So ang laman, expose sa araw. Kaya kung mapansin natin ito, yan kulubot na kasi nainitan siya ng araw. Pero hindi yan lahat may sakit. Yan. Ito ay nanulang ng araw, natuyo. Yan. Yan. So pinapakita ko sa inyo, ito yung mga nangyayari sa luya kapag napabayaan. Lalo kung matagal na siyang expose sa araw at hindi agad nahuhukay, hindi agad na-harvest, may possibility talaga na ganito ang mangyari. Ang luya ay maselan, pero madali itong alagaan. Ganito yan, ano rin siya. Pero yan ay ibig sabihin ay hindi sadyang sakit ng luyang bulok talaga. Ito ay nainitan ng araw. Kasi ito, ganito malalaki. So pag nakalabas siya sa araw, kasi sikatan siya, mainit, yan ang mangyayari. Nalalabon siya, naluluto. Pero ang ilalim naman niya, hindi. Ito nyo pansin yung ilalim. Yan. Kaya kailangan pagka lugot na yung luya, 11 months, pwede na siyang i-harvest, no? Kasi pag na-expose sa araw, ganito mangyayari. Ito nyo po, yung nasikatan ng araw at saka yung hindi nasa ilalim. So okay pa yan. Tanggalin lang natin. Pwede pa yung itanim. Pero sa amin, pagka ganito na, hindi na namin tinatanim to. Kasi nga, kahit hiwain natin yan, ayan. Ayan may tama na rin siya, palalim na. So iaalisin na natin to. Ano po? Kaya kailangan pag nagtatanim tayo ng luya, walang sakit yung binhi. Kasi once naroon siyang sakit, bayan to. Ayan, wala naman itong sakit yung kaputol, wala. Doon linis. So yan, makikita natin kung healthy ang luya natin. Ganun po, hindi basta nagtanim tayo, kailangan lang, yung baliwala, ganito, may mga binubukod na namin yan. Para sa ganun, hindi na siya makadamay pa. Kasi pagka dumami yan, habang naglalaman yan, lumalaki yung laman, ay dumadami yung sira. Tuloy-tuloy ang pagkasira niya. Kaya nito, yan ang dahilan kung bakit ang luya kailangan kahit sa pagkakamada, pag na-harvest na ay maayos din, saka hindi siya masyadong mataas. Kailangan mga 12 inches lang mula sa lupa, o kaya pwedeng ihukay, tapos lagyan lang dahon ng saging na tuyo, yung laying sa lupa. Pwede rin naman na bakudan. Kailangan hindi siya naihipa ng hangin kasi malakas itong kumilis, yung lumiit. Kapag nainitan tapos may ng araw, ng hangin, kumukupi siya. So ang maganda nito doon sa hindi talaga na aarawan kapag nag-stock tayo ng luya. So ayan po, at tayo ay magtatanim na. Pinakita ko lang sa inyo. So ganito yung nangyari. So pag stock namin ng luya, kailangan din maingat talaga at mausisa tayo. Kailangan natin titingnan palagi yung ating mga na-harvest na luya, kung ano yung sitwasyon, kung okay ba o hindi yung mga luya natin. Ganito, ayan, may mga amag. Iba na yung kulay ng laman. So hindi natin to sasama itanim. Ayan na, simula na tayo. Tupunta na tayo sa ating taniman. Kaya nang sanib na ng ulan, kaya maganda na rin magtanim ngayon. So ikakarga na natin yung ating araro sa kariton. Yung ating araro. So yan, naglagay tayo dito sa sako. Naglipat tayo ng konti lang na 1620 na abono. Lalagyan natin yan bago tayo magtanim. Yun naman yung ating pantanim na luya na hiniwa na. Ayan. Kargatin natin.
Yan, katatapos na natin painumin ating alagang kalabaw. Yan natin gagamitin panghila sa ating kariton. Palis na tayo. Ayan. So ayan, dito na tayo sa lokasyon ng ating pagtataniman ulit ng luya. Yung nakaraan, natapos na namin, hindi ko na video kasi nagmamadali kami, hindi nakalimutan ko na mag video, no? So dito sa padalawa ng taniman, mas maluwang ito. Kaya pakita ko sa inyo yung proseso kung paano kami nagtatanim. Ito na po yung ating gagamitin na 16-20-0. Pwede rin po yung triple 14. Yung ginagamit ko dati. Ngayon, wala silang stock. So pwede naman to. Ito yung una nating ilalagay para mas dumami yung ugat ng luya at mas lumaki. So ganito lang paghagis ko para nag-hasik lang ng palay yung bonggo. Na ganyan, no? Bago tudlingan. Ganyan po. Pwede rin po pala yung yung bubod. Pagkatudling, sa kabubudan nito. Tapos sa pagitan ng dalawang abono, sa gitna, doon ilalagay ang binhing luya. Kaya ganito yung presyo ginagawa ko lang. Kasi kakunti magtatanim, kami lang ni Mrs. at saka yung mga bata. Halos sabay-sabay gatanim ngayon. Kaya halos kanya-kanya yung pagtatanim. Pwede na tayo mag-tudling. So ginagawa yung prosesong ganyan para matabunan. Kasi kailangan yung abono, hindi siya makasingaw. Kaya kailangan pagka tudlingan, matatabunan yung mga abono. Ayan, mag-start na tayo mag-tudling. So yung ating gagamitin kalabaw ay hindi masyadong sanay sa pag-araro. Sanay lang siya sa paghila ng kariton. Ginagamit sa ng kopra paghila. So ito, tinuturuan natin kahit yung may edad na, tinuturuan natin gamit pa rin natin yung araro natin na sinauna. Kung mapapansin natin, nataklaban na yung mga abono. So napailalim na siya. Hahalo na siya doon sa lupa. Ngayon, tutulong ko naman sa inyo
kung paano isang proseso namin. So pwedeng ganyan. Yan, tapos dito. So sa pagitan, doon yung luya. Para makaiwas tayo sa pagkasunog ng luya. Kasi once na nasunog yan, hindi na yan mabubuhay. Dahil yung pinakalaman ay nalabo na, naluto na sa abono. Kasi mainit yan kapag umiinit ang araw. Ayan, mainit din siya. Pero kung panay ang ulan, okay lang yon. So pinoproteksyon natin dito ay yung binhi. Kung sundin natin ito, yung may mga abono, yan, abono dito, saka abono dito. So ilalagay natin dito, gitna, patayo. Kasi itong nasan yung pinaka ito, yan, yung tutubo niya, dapat nakatayo siya. So tuloy-tuloy pa ako magtudling. Tinuturo ko lang sa inyo kung paano kami nagsisimula kapag nagtatanim na luya. Ayan na po yung ating binubod na luya. Yan, yan pagitan, sandang ka lang. Pagitan. Yung tudling natin ay mga 6 inches lang ang pagitan. Mas nilimitan natin para mas marami ang magiging harvest natin kapag nag-ani na. Ayan. Pinububod muna. Mamaya tatakban. Kami lang dalawan dito ni mismo na tatanim. Pagkatapos magbubod ng pinhe, yan, tabunan natin. Kailangan maganda yung tabon para maprotektahan sa init ng araw.
ganito pa ang pagtakip, ganyan. Nangangalay sa baywang, ganito lang. Kapakan ng konti. So ngayong araw po ay magkikilip tayo at kahit hindi siya tapos na taniman pa, lalagyan na natin ng palapa, ng dahon ng nyog. Ito protection sa init at ano na rin tayo sa gamas, makakatipid tayo kasi once na may ganito, may palapa, hindi agad tutubo yung damo. Kaya kailangan nating lagyan ito. Saka marami namang kalat na mga tuyong dahon. Hindi na kami nagpakawin ngayon ng sariwa dahil ang dami naman tuyo. So hindi ito na tingting, kaya hindi natanggal yung tingting sa gitna, kaya pwede natin kilib. Kasi ito ginagawang walis. So, para kapag kilib na tayo, kailangan natin yan na kunin. Medyo umuulan ngayon. So yung pagitan nito, ano lang, 10 to 12 inches para sa ganun ay hindi masyadong maluwang ang pagitan. Saka kagandahan nito, kahit maulan, hindi siya natigas yung lupa. Kasi pagka masyadong malakas ang ulan, tumatablay yung lupa, tumitigas. Pero okay din yung walang kilib. So sa amin, nakasanayan na lang namin ito na magtanim kami ng luya na may kilib para yun nga, yung para iwas din sa masyadong tubo ng damo dahil may cover yon, hindi agad natubo yung damo. Yung pangilan-ngilan lamang ang ginagamas dito. At saka mayabo ang lupa. Yun po, tuloy tayo sa pag-kilib. Kahit medyo umuulan, mahina naman, tuloy natin. So yung pagkilib natin ito, kailangan nakatihaya. Nasa ilalim tingting, nyog. Kasi pagka ito yung kataob, may possibility na dito muna pumasok yung suloy ng luya. So kailangan nakatihaya. So ayan, ganyan po yung kilib natin. Ayan, hindi masyadong kita yung lupa, no? Para makaiwas tayo sa maraming damo. So ayan po, marami pa tayo yung kikiliban.
Ang laki ng puno ng kahoy na anubing. Oh, pinakapita ng orchids. Yan, may tapayan pa dyan, oh. Gripo. So dito naman yung isa namin tinaman ng luya, natapos na. So yung tapos na, yung isa hindi pa. So dalawang lokasyon ng ating pinagtaniman ng luya. Yan, ito tapos na. 150 kilos yung napatanim dito. So yan, tinapos na namin na kiliban dahil maganda rin sa sa laman, habang naglalaman siya, may cover, hindi nadadarang sa init ng araw. Bukod sa pagdami ng damo, makokontrol dahil nga sa kilib ng dahon ng nyog, yung pinakapatong na yan ng dahon ng nyog na naka-cover sa laman. Saka hindi siya magkakaroon ng maraming mga manok na magkakaykay ba. Ayan, kasi malapit sa bahay, so kailangan niya may cover din. Ayan. Ganyan kalapad yung tinaniman ng 150 kilos. Yung isa doon 150 kilos din, so hindi pa tapos dahil naabot ng ulan, no? Kasi bagong tilala ng ulan ngayon, kaya yan, napapahinto yung paggawa namin sa kabila. Kung gusto nyo yung video na ito, like, subscribe, and click the ring. Click the notification bell or bell icon, ba? Yeah. 2 times para ma-notify po kayo sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you. Bye. Bye bye.